Umaga po sa bawat isa sa atin, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Narito na naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa mga katuruan at doktrina po sa Biblia, at ating pong ipagpapatuloy ang ating segment, ang nasusulat sa Biblia, Biblical Exploration and Explanation. Ang topic po natin ngayon mga kapatid ay tungkol po sa resurrection, at ang ating pong bibigyang linaw na katanungan ay ano po ba ang magiging kalikasan sa muling pagkabuhay. Ulitin ko po, ano po ba ang magiging kalikasan sa muling pagkabuhay? Ang sabi po sa Daniel 12:2, at marami sa kanila na nangatutulog o mga patay sa alabok ng lupa ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahama. So dito maliwanag na sinasabi ng Biblia na ang lahat ng mga namatay ay mga gigising o mga mabubuhay na maguli, at dalawa lang po ang patutunguhan. Ang iba'y sa walang hanggang pagkabuhay, ang iba naman ay sa kahihiyan, o ang tawag natin dyan ay walang hanggang pagkapahamak. Remember na mga kapatid, sa ating mga sumusubaybay, sa ating pong mga kaibigan, at maging sa ating mga kapatid sa Panginoon, ay mayroon pong dalawang uri ang resurrected na body o katawan. Ang una, yung tinatawag po natin na glorious body, ito po ay para sa mga mananampalataya o para po ito sa mga ligtas. At ang pangalawa, mga kapatid, ang tinatawag natin na carcass body, ito po ay for unbelievers o para sa hindi mananampalataya o para sa mga hindi ligtas. Ngayon mga kapatid, tingnan po natin sa Matthew 22:23 hanggang 28. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Saduseyo na nangagsasabing walang pagkabuhay na maguli, at siya'y kanilang tinanong na sinasabi, Guro, sinasabi ni Moses, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya, at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Nang nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki, at nag-asawa ang panganay at namatay, at sapagkat hindi siya nagkaanak ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa ikapito, at sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ngang maguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa, sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat? Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nangagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos, sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mga aasawa ni mga papag-asawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. So ang sabi ng Biblia, kapag daw po tayo ay binuhay na maguli, wala na pong pag-aasawa at hindi na pag-aasawahin pa, at tayo raw po ay matutulad o magagaya ng mga anghel sa langit, dahil ang mga anghel sa langit, mga mahal kong mga taga-subaybay, mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon, ang mga anghel ay wala po silang gender, walang babae, walang lalaki. So in other word, tayo po ay pag nabuhay na maguli ay wala na po tayong mga kasarian tulad po ng mga anghel. Kasi ang mga anghel, wala po yung mga kasarian, at hindi po sila nagmumultiply, at hindi rin po sila din nababawasan. So in other words, sabi ng Bible, tayo ay magiging kagaya ng mga anghel sa langit. Kung ang mga anghel ay walang kasarian, tayo ay mawawala na rin po ng tinatawag nating kasarian, at kaya nga po wala na nga pong pag-aasawa sa langit. Ngayon,
At ang sabi po ng verse 31, datapwat tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, hindi baga ninyo nabasa ang salita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kaya maliwanag, dahil ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, ang mga patay ay bubuhayin po yan, mga mahal kong mga kapatid. Ngayon, ang sabi po ng Luke 20:36, sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa. So in other words, pag nabuhay tayong maguli, hindi na tayo mamamatay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. Kung paano ulit po ang anghel ay hindi nangamamatay, gayon din po ang mga bubuhayin maguli ay hindi na rin po makakaranas ng tinatawag nating kamatayan. At dagdag pa ho sa 1 John 3:2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, sino po yung mahayag? Si Kristo. Tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang kagaya ng kanyang sarili. Ang wika ng Biblia, sa ngayon hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo, pero kapag tayo ay makaharap na sa Panginoon, tayo'y magiging katulad ng ating Panginoon. At ang sabi pa ho, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. So, ang Panginoon ang magbabago ng ating katawan ng ating pagkamababa, at ang sabi ng Bible, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya. So mga kapatid, sa mga mananampalataya, sa mga believers, tayo po ay magiging katulad ng ating Panginoong Hesukristo kung si Kristo ay nabuhay na maguli mula sa mga patay with a glorious body, tayo rin po ay bubuhayin maguli with a glorious body, kasi ang sabi ng Biblia, tayo po ay magiging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. At ito mga kapatid ay hinulaan din po ito noon pa man sa Book of Job 19:25 hanggang 27. Ngunit talastas ko na manunubos sa akin ay buhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. At pagkatapos na mag-ibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman, siya'y makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mga mata, at hindi ng iba, ang aking puso ay matutunaw sa loob ko. So dito binanggit po ni Job na sa mga kahuli-hulihan ay mag-iiba ang kanyang balat at makikita niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang resurrected body. Kaya mga kapatid, ibig sabihin, kung hinulaan po ito sa Book of Job, which ang Book of Job, mga kapatid, ito ang pinaka-oldest book in the Bible na noong paman ay hinulaan na ang mga magkakaroon po ng tinatawag na pag-iiba o pagbabago ng balat. At sabi nga doon, makikita natin ang Diyos ng mukhaan sa pamamagitan ng ating mga mata. At dagdag pa ho sa Psalm 17:15, tungkol sa akin, aking mamamasdan ang iyong mukha sa katuwiran. Ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis. Maging sinabi po ni David na pag mag-resurrect tayo muli sa mga patay, ay magbabangon tayo katulad po ng wangis ng ating Panginoong Hesukristo. So, paano po mangyayari ito, mga kapatid? So, babasahin po natin sa 1 Corinthians 15:42 hanggang 54. Gayon din naman, ang pagkabuhay na maguli ng mga patay,
Itinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli ng walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na maguli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa Espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa Espiritu naman. Gayon din naman, nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay, ang huling Adam ay naging Espiritong nagbibigay buhay. Bagaman ang ukol sa Espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa Espiritu. Ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa, ang ikalawang tao ay tagalangit. Kung ano ang ukol sa lupa ay gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang tagalangit. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak o trumpeta, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli ng walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayoy ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. So ipinaliwanag po ni Pablo, mga kapatid, kung paano po ang tinatawag natin na glorious body, sapagkat ang ating pong magiging katangian sa kalangitan, una, matutulad po tayo sa mga anghel. Dahil ang mga anghel ay wala po silang mga gender, so wala na pong pag-aasawahan sa langit. Ang mga anghel ay hindi po mga namamatay. So therefore, pag mabuhay na maguli tayo, ay hindi na rin po tayo mga mamatay. At ito ay pinaliwanag din ni Pablo na kapag tayo ay mabuhay na maguli, matutulad tayo sa ating Panginoong Hesukristo na mayroon pong tinatawag na glorious body. At ito ay ipinaliwanag ni Pablo dito sa ating kababasa lamang sa 1 Corinthians 15:42 hanggang 54, na itong may kamatayan papalitan ng walang kamatayan. Itong may kabulukan ay papalitan ng walang kabulukan. Itong may kasiraan ay papalitan ng walang kasiraan. So, tayong lahat ay babaguhin sa muling pagkabuhay na maguli. So, ang wika nga, ang ating magiging kalikasan, kung tayo ay nabuhay dito sa lupa, nabuhay tayo sa kalikasan bilang tao, kapag tayo naman ay muling buhayin, mabubuhay tayo sa kalikasan na ukol sa langit. Kaya mga kapatid, muli, sana nagbigay po ito sa atin ng pagkaunawa kung ano po ang magiging kalikasan natin sa langit kapag tayo ay muling buhayin ng ating Panginoong Hesus. Muli sa ating mga kapatid na mga taga-subaybay, mga kaibigan na mga nagsusuri, at sa ating mga kapatid na may mga katanungan pa sa buhay, naway nagbigay po linaw ito sa atin. Sa ating pong mga taga-subaybay, kung nais po natin magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan ng ating Panginoong Hesus at makalakip tayo at makasama tayo sa muling pagkabuhay, hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng katiyakan sa ating mga puso.
Yumukot tayo at tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat. May mga panahon na kami ay nagdududa, may mga panahon na kami ay nag-aalangan, Panginoon, sa aming katiyakan kung kami ay makakalakip sa muling pagkabuhay na maguli. Ngunit, Panginoon, sa oras na ito, salamat sa inyong mga salita na nagbibigay sa amin ng katiyakan, ubuhay na pag-asa, at naniniwala kaming lubos na kaming mga naglagak ng aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon, ay nakakatiyak po kami na kami ay makakalakip at makakasama sa muling pagkabuhay. Salamat, at ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, ito ang inyong lingkod, Pastor Lito, na lagi nagsasabi, mahal tayo ng ating Panginoon.